Magpapatuloy ang ating kwento sa malakas na aura ni Kibong, na nagdulot kay Big Chol ng panginginig. Tinanong ni Kim Kibong kung ang grupo ni Big Chol ay mula sa Shield Guild. Nainas ang kasamahan ni Big Chol dahil parang di sila iginalang, pero pinatahimik sila ni Big Chol. Naalala niya ang utos na kunin si Kim Kibong bilang captain ng kanilang grupo kahit mababa ang ranggo para sa kanya. Napagtanto ni Big Chol na kailangan nilang makuha si Kibong bilang kakampi, kahit pa kailangan niyang isuko ang mataas na posisyon. Inalok ni Big Chol si Kibong na sumali sa Shield Guild, at sinabi na sila ang pinakamalakas na guild sa South Korea. Nangako siyang ibibigay ang anumang hilingin ni Kibong. Seryoso at tapat ang alok ni Big Chol, na nagsabing ang posisyon ng kapitan sa isang malaking guild ay kayang kumita ng hindi bababa sa 3 bilyong won. Malaki ang kapangyarihan ng guild kaya halos walang bansa ang makakapanlaban sa kanila. Isa sa mga kasama ni Kibong ang nakarinig sa alok at napagtanto niyang magiging mahina ang kanilang grupo kung kukunin si Kibong ng malaking guild. Ang ganitong alok mula sa isang malaking guild ay bihira at mahirap tanggihan. Naalala ni Kibong ang nangyari sa kanyang ina at tinanong kung ang Shield Guild ang nagtatanggol sa capital city, kasama ang Moontown. Sinabi ni Big Chol na totoo ito, pero bago siya makapagtapos ng salita, inatake siya ni Kibong at nawalan siya ng malay. Ang natitirang grupo ni Big Chol ay naghanda ng lumaban, pero sinabi ni Kibong na hindi ito personal, kundi para sa pag-atake nila sa kanyang grupo. Ang Shield Guild ay ang pinakamalakas na guild sa South Korea at sila ang responsable sa proteksyon ng capital city kung saan naroon ang mga malalakas na dungeons. Mayroon silang mahigit 5,000 miyembro, kabilang ang mga S-rank players ng bansa, kaya itinuturing silang Shield ng South Korea. Mabilis na tinalo ni Kibong ang mga miyembro ng Shield Guild isa-isa, gamit pa ang isa sa kanila bilang armas. Sa takot at paghanga, pinanood ni Big Chol si Kibong habang nagpatuloy ito sa pagkalupig. Napagtanto niyang napakalakas ni Kibong at parang walang epekto sa kanya ang kanilang mga atake. Habang ginagamot ang mga miyembro ng grupo ni Big Chol sa gusali ng Shield Guild, dumating ang direktor ng guild at tinanong si Big Chol kung ano ang nangyari. Sinabi ni Big Chol na si Kim Kibong ang tinalo sila, at ang lakas nito ay hindi matutumbasan. Tinanong ng direktor kung kaya ni Kibong na makipagsabayan sa kanilang guildmaster, pero hindi makapagdesisyon si Big Chol dahil pareho silang transcendent beings na hindi niya kayang sukatin. Nang tinanong ng direktor kung kaya nilang i-recruit si Kim Kibong, sinabi ni Big Chol na halatang galit si Kibong sa kanila kaya hindi ito posible. Tumayo ang direktor at nagpasya na kailangang alisin si Kibong bago pa siya makuha ng ibang guild. Nakipag-ugnayan siya sa iba at nagbigay ng utos na patayin si Kibong. Nasa isang dungeon si Kibong nang patayin niya ang isang halimaw. Tinanong niya ang system tungkol sa Daystone pero hindi ito posible dahil offline siya. Naiinis si Kibong pero biglang sinabi ng system na kaya nitong i-absorb ang Daystone at ipinaliwanag ang mga benepisyo, tulad ng system upgrade at access sa source ng mga dungeons. Pumayag si Kibong na ipa-absorb ang Daystone. Samantala, may isang tao na nakasuot ng kakaibang damit na naglalakad at nakakuha ng atensyon ng mga tao sa paligid. Nilapitan niya ang isang babae at ipinakita ang isang pangit na iginuhit na larawan, at tinanong kung nakita na niya ang taong nasa larawan. Nalito ang babae sa drawing at sinabing hindi niya nakita ang taong iyon, pagkatapos ay umalis. Gayunpaman, naramdaman ng tao na ang system ay sinisimulang masipsip ang Daystone, at nakahinga ng maluwag nang malaman kung nasaan si Kibong. Matapos masipsip ang Daystone, nagkaroon ng dalawang bagong kakayahan ang system ni Kibong, ang human analysis at emotion expression. Ipinaliwanag ng system na ang human analysis ay nagbibigay daan dito upang makapangolekta detalyadong impormasyon tungkol sa isang tao, at kung ang target ay isang player, maaari nitong makita ang kanilang mga stats. Naintriga si Kibong dito at tinanong tungkol sa emotion expression function. Pagkatapos, nagpakita ang system ng emoticon reaction na ikinatahimik ni Kibong. Bumaba si Kibong sa isang rooftop at tinanong ang system kung saan ang pinakamalapit na bus stop para makabalik siya sa army. Nagtanong ang system kung bakit hindi na lang siya lumipad papunta sa lugar na ikinagulat ni Kibong. Inakala niyang ang bagong upgrade ng system ay nagbibigay daan dito para magtanong.
Sumagot si Kibong na pinagbawalan siya ni Lieutenant Kello na lumipad. Lumilipad dahil nagdudulot ito ng gulo sa loob ng Air Force. Habang naglalakad, naramdaman ni Kibong na may sumusunod sa kanya. Pinaghinalaan niyang ang tao ay miyembro ng The Shield Guild, pero wala siyang naramdamang anumang pagkamuhi mula rito. Inutusan niya ang system na i-analyze ang lalaki, pero nabigo ang analysis na ito, na nagdulot ng inis kay Kibong. Sa huli, lumapit ang tagasunod sa kanya at umupo sa tabi niya na may ngiti sa mukha. Nagtaka si Kibong sa intensyon ng lalaki. Sumakay si Kibong sa bus na nagpasya na huwag patulan ang lalaking sumusunod sa kanya, pero natuklasan niyang nasa loob na ng bus ang lalaki. Nasa tabi na pala niya ang lalaki na ikinagulat ni Kibong. Sa isang 4-star dungeon, si Emperor Park Terem, ang Vice Master ng The Shield Guild, ay nakikipaglaban sa maraming higanteng ahas na mga halimaw. Matapos patayin ang mga halimaw sa paligid gamit ang kanyang espada, itinapon niya ang kanyang sandata sa isang partikular na direksyon, at bigla na lang lumitaw ang direktor. Tinanong ni Terem kung bakit nandoon ang direktor, dahil inutusan na niya ito na huwag pumunta maliban na lang kung talagang mahalaga. Sumagot ang direktor na nagulat siya, at sinabing naninirahan na si Terem sa loob ng dungeon kaya inakala niyang kailangan. Hiniling ng direktor kay Terem na inahin ang isang tao, pero tumanggi si Terem at iminungkahi na ipaubaya na lang ito sa scout team. Ipinaalam sa kanya ng direktor na nabigo na ang scout team sa kanilang misyon, na medyo kakaiba dahil sila ang pinakamagagaling na mandirigma ng The Shield Guild at karaniwang mga player lang ang kanilang kinakalaban. Binigyan sila ng prioridad pagdating sa kagamitan at hindi pa sila nabibigo sa anumang misyon hanggang ngayon. Huminto si Terem at nagsimulang maging interesado sa misyon. Agad siyang pumunta sa opisina ng Prime Minister at gumawa ng eksena. Sa huli hinarap niya si Gus Angry Young, ang Prime Minister ng South Korea at isang S-rank player. Ang kanyang mga kasanayan bilang isang player ay kabilang sa pinakamahusay, at nagdesisyon siyang maging politiko upang mas maraming player ang matulungan niya kumpara sa pagiging isang mandirigma. Binati ni Terem si Prime Minister G. Angry Young, na hindi niya nakita sa loob ng 3 taon, pero tinanggihan nito ang kanyang pag-aalala at sinabihang huwag siyang tawagin na, Ma'am. Nagkomento si Terem, tungkol sa malamig niyang pag-uugali, at agad na inilabas ni Sangang ang kanyang sandata, na pinaalala sa kanya ang init ng ulo nito. Si Gua Ingong ay isang A-rank player at ang kasalukuyang Prime Minister. Isa siya sa unang henerasyon ng mga Awakeners noong araw na iyon, kaya siya ay kabilang sa mga nauna. Ginamit ni Sangang ang kanyang makapangyarihang mass teleport skill para dalhin si Terem sa isang tagong lugar, na humanga sa kanya dahil sa kakayahan nito. Gayunpaman, mabilis na naghanda si Sangang upang atakihin siya at inakusahan siya ng pagtataksil. Samantala, dumating si Kibong sa base at patuloy pa rin siyang sinusundan ng misteryosong lalaki. Nang tanungin siya ng mga sundalo sa entrada kung kapatid ba niya ang lalaki, itinanggi ni Kibong na kilala niya ito. Pinigilan ng mga sundalo sa base ang lalaking sumusunod kay Kibong at sinabing hindi pinapayagan ang mga ordinaryong mamamayan na pumasok. Samantala, sa loob ng base, iniisip ni Kibong ang kahulugan ng pinagmula ng mga dungeons at napagpasyahan niyang maghanap pa ng mga daystones para ibigay sa system. Habang nagpapalit ng damit, napansin niyang nasa bintana ang misteryosong lalaki at hinahabol siya ng mga sundalo. Si Sangang at si Terem ay naglalaban, kung saan humihingi si Terem na ibigay ni Sangang si Kim Kibong. Ngunit ibinunyag ni Sangang na alam niya ang plano ng The Shield Guild. Ipinaliwanag niya na dahil sa pagsisikap ni Kim Kibong sa pag-aayos ng mga dungeon breaks, hindi na ni-renew ng gobyerno ang kontrata ng The Shield Guild para sa Metropolitan Area Defense Service. Nangyari ito kaya't naging problema ang sitwasyon ng guild dahil hindi na nila natatanggap ang bahagi ng buwis ng bansa. Sa pagsubok na makuha si Kim Kibong sa pamamagitan ng alok ng pera at prestihiyo, nabigo ang The Shield Guild. Ang tanging magagawa ng Shield Guild ay patayin siya. Inatake ni Sangri Yang si Terem gamit ang isang apoy na kasanayan, na may balak na talunin siya. Samantala, nahuli ng mga sundalo sa base ang misteryosong lalaki na sumusunod kay Kibong. Nang tanungin ni Kibong kung bakit siya sinusundan, simpleng sumagot ang lalaki na gusto lang niyang makita si Kibong. Tinanong ni Kibong ang lalaki tungkol sa kanyang pagkakakilanlan at kung paano niya siya nakilala. Sinabi ng misteryosong lalaki na kilala niya si Kibong at nagmula siya sa Rift.
Nagulat si Kibong at naisip kung paano nalaman ng lalaki ang tungkol sa kanya. Ipinahayag ng lalaki ang kanyang pagkamausisa na mapagmasdan si Kibong ng malapitan at humiling na makasama siya. Nakialam ang vice captain at binalaan ang lalaki tungkol sa mga hangganan ng militar. Gayunpaman, hiniling ng lalaki na gawing sundalo siya para makapanatili. Tumawa ang vice captain at tinanggap ang hamon ng misteryosong lalaki, sa kondisyong kailangan niyang talunin siya para makasama sa koponan. Sa kabila ng babala ni Kibong, nagpumilit ang vice captain at sinabing paparusahan niya ang lalaki dahil sa kanyang bastos na asal kay Kibong. Tinanong ng misteryosong lalaki kung lahat ba ng iba sa koponan ay kailangan din siyang talunin para makasama, at sumagot ang vice captain sa pamamagitan ng pagtawag sa kanya at pag-anyaya na lumaban sa kanya, na sinasabing siya ang pinakamahina sa grupo. Nahuli ni Terem si Sanggang na hindi handa sa pamamagitan ng pagpigil sa kanyang kasanayan at kumuha ng isang return stone. Sinubukan ni Sanggang na pigilan siya ngunit huli na. Pinaalala ni Terem sa kanya ang kanyang titulo bilang pinakamalakas ng Korea at dinurog ang bato, hinahamon siya na tingnan kung kaya niyang protektahan ang mga malapit sa kanya. Nagsimula ang bato at naglaho si Terem, iniwan siya sa lugar. Nag-aalala si Sangriang para kay Kibong dahil si Terem, isang S-rank na may myth grade na sandata, ay isang mabagsik na kalaban. Samantala, nagsimula na ang laban ng vice captain at ng lalaki, na inulit na kung mananalo siya, maaari siyang manatili. Pagkatapos ay sumuntok ang lalaki, at naramdaman ng vice captain ang lakas nito, ngunit pinigilan ni Kibong ang atake. Pagkatapos ay ipinakilala ni Kibong ang kanyang sarili at tinanong ang pangalan ng lalaki, na sumagot na siya ay si Kang Ha. Sinabi ni Kibong sa vice captain na si Kang Ha ay hindi isang taong kaya niyang labanan, at binigyang diin ang kahalagahan ng pagsusuri sa lakas ng kalaban. Naramdaman ng vice captain ang pagsisisi sa kanyang kakulangan ng lakas. Tinanong ni Kang Ha si Kibong kung ang kanyang mga salita ay para sa kanya. Kinumpirma ni Kibong at tinanong kung gusto pa rin ni Kang Ha na labanan siya. Ipinahayag ni Kang Ha ang kanyang kagustuhang labanan si Kibong. Ang mga miyembro ng koponan na bahagi ng Special Dungeon Management Team na nagmamasid kay Kibong sa loob ng 6 na buwan ay naisip na baliw ang ideyang iyon. Inamin ng vice captain na malakas si Kang Hang ngunit naniniwala siyang ibang antas na si Kibong. Si Kang Hang ay nagsimula ng pag-atake kay Kibong, ngunit madali itong naiwasan ni Kibong at sinubukang suntukin si Kang Hang gamit ang isang sipa, na agad namang nablock ni Kang Hang, na labis na ikinagulat ni Kibong. Nagpatuloy si Kibong sa kanyang pag-atake habang tinatanong si Kang Hang tungkol sa kanyang pagkakakilanlan at layunin, ngunit tumanggi si Kang Hang na magbigay ng impormasyon at sinabing ito ay isang lihim. Bilang tugon, binigyan ni Kang Hang si Kibong ng isang malakas na sipa na nagpatulak sa kanya pabalik. Napatigil si Kibong nang siya ay naitulak ng sipa ni Kang Hang, dahil ito ang unang pagkakataon na siya ay naitulak pabalik. Naglunsad si Kang Hang ng isang energy ball attack sa kanya na na-deflect ni Kibong. Nagtaka si Kibong kung ito ba ay magic. Nang tinanong ni Kibong kung ito nga ba ay Kai, kinumpirma ni Kang Hang na ito ay katulad ng magic at nagpatuloy sa pagpapakawala ng maraming energy ball sa kanya, na ikinagulat ng mga miyembro ng kabilang koponan. Naisip ni Kang Hang kung nakapagpasok na ba siya ng tama kay Kibong. Nagulat si Kang Hang nang makita si Kibong na walang anumang pinsala. Subalit, galit na galit si Kibong dahil sa pagkasira ng kanyang damit at nagdesisyon na oras na para siya naman ang umatake. Humanga si Kang Hang sa lakas ni Kibong at nagpasya na sumuko na at sinabing ayos lang na matalo laban sa isang vice captain. Ngunit hindi pa tapos si Kibong at pinagsusuntok si Kang Hang na nagpatamba dito. Pagkatapos, inutusan ni Kibong ang kanyang koponan na tulungan si Kang Hang.